ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Detour Road sa Quezon, Bukidnon, maagian na sa mga motorista. Dulan 300 ka na kumpiska ang bora-bora nga tambutso sa Davao City, gipangguba pinaagi sa pagpaligis sa pison. Inahan og anak nga lalaki, patay human gipangdunggab sa mismong amahan sa Damulog, Bukidnon. 42 anyos nga lalaki, patay human nalatayan sa truck. Laing 7 ka individual, samdan human nadaro sa maong truck. Usa ka balay sa General Santos City, nasunog, napasagdang nakasindi nga sigarilyo, gitudlong hinungdan. Department of Health Region 12, giauhag ang mga ginikanan nga musalmot sa measles rubella supplemental immunization activity. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Maagian na sa mga motorista ang Detour Road sa Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon, human kini giablihan kaganinang buntag. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Saralo yung agian na doon na pipila ka mga parte sa maong Detour Road nga kinahanglan pa nga trabahoon. Dako sa pasalamat sa mga opisyal sa Bukidnon sang sumala pa apektado gayud ang ekonomiya o gani mokabat matud pa sa halos 40 million pesos matag adlaw ang ila economic losses tungod sa palisuray nga pagtransport sila mga produkto gikan sa Northern Mindanao padulong sa Southern Mindanao. Human ang duha ug tunga ka bulang konstruksyon. Giablihan na sa DPWH kauban ang mga lokal nga opisyal sa Bukidnon ngadto sa mga motorista ang Detour Road sa sitio Kipolot, Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon Province kaganinang buntag. Oktubre 2025, dihang nadanyos ang bahin sa Bukidnon Davao Road sa maong lugar tungod sa landslide sa kalsada. Gikabkab ang bukid kilid sa nahugmak nga dalan o gipantay nga mo'y nagsilbi karong Detour Road. Sumala sa DPWH consultants nga mga eksperto gikan sa Japan. Kinimatod pa ang pinakapaspas o pinakaluwas nga pamaagi inay i-repair ang nahugmak nga dalan. Una ang pag-abli, personal nga inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Detour Road nga ana sa 90 hangtod 95% na ang completion rate. Ngayon, magtataka kayo bakit namin ino-open na hindi pa tapos. Kasi nga, 40 million pesos a year, a day, ang losses. So sabi ko kay RD, basta madaanan na and safe, open na natin. Dako og epekto sa ekonomiya ang lisod nga pagbiyahe sa mga produkto tungod sa gubang kalsada. Busa, nagpasalamat ang mga opisyal nga taga Bukidnon na gitutukan ang pagtukod sa Detour Road. Lahat ng pinya galing Bukidnon, saging, hindi madala sa Japan dahil nga yung shipping point ay nasa Davao. Bukidnon is the largest contributor to agriculture GDP in the country. Largest, 7.5% ang contribution ng probinsya ng Bukidnon. Kaya nung nasira po itong kalsadang ito, we were so worried na we could not ship out and ship in food from Northern Mindanao to Southern Mindanao. Luyo nga giablihan na sa mga motorista ang kalsada, doon na pa'y trabahoon. Itong nakikita nyong gravel road, gagawin tong asphalt. Mag-asphalt overlay tayo ng 100 cm, mga ganong kakapal yun, mga 4 inches, starting Friday. Sunday night, we will finish it so that by Monday, asfaltado na ito. Karong Biyernes, doon ay patuman nga traffic plan aron hatagan og panahon ang pag-asfalto sa dalan. Parayon sab ang pagtukod og bag-ong drainage system aron dili na masubli pa ang pagbigay sa yutang pundasyon sa kalsada. Iabandona na ang nahugma ka kalsada og kumplitohon ang Detour Road sanglit kanina ang mahimong permanent road. Walay gitaganang alokasyon sa 2026 national budget alang sa pagkongkreto sa maong Detour Road. Apan, meron naman tayong savings. Alam nyo naman, no? Inutos sa atin ni Presidente for 2025 na yung lahat ng mga
flood control projects na hindi maayos, lahat ng mga ibang projects na hindi maayos, pina-stop niya. So nagkaroon tayo ng significant amount of savings from last year. Sara, human sa pag-abli sa Detour Road kaganinang buntag, doon natin nakita ng bus unit nagikan Davao City nga paingon na o Cagayan de Oro City nga diretsyo na o di na kinahanglan ang tabo system sanglit mamahimo na makaagi ang bus sa maong overview nga ginatawag nila sa maong lugar. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Nagduso og not guilty plea ang kontratistang si Sara Diskaya ug mga akusadong opisyal sa DPWH Davao Occidental may kalabutan sa kapin 96 million pesos nga ghost flood control project sa Davao Occidental. Ano ang report? Miatubang ang kontraktor nga si Sara Diskaya sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City alang sa iyang arraignment sa kasong graft ug malversation of public funds. Anaasab ang mga akusado gikan sa St. Timothy Construction nga gipanag-iyahan niini ug ang 8 ka DPWH officials sa Davao Occidental. Ang kaso may kalabutan sa kapin 96 million peso ghost flood control project sa Davao Occidental. Nagplead silang tanan og not guilty. Gipahigayon ang arraignment human gibasura ni Judge Nelson Leco ang motion to quash information ug motion to transfer custody pabalik sa custody sa NBI ang mga akusado. Samtang sumala ni Attorney Paul Sato, ang legal counsel sa 7 ka DPWH officials nga nagretiro na ang usa sa iyang mga kliyente nga si OIC Chief Construction Joel Lumugdang niadtong May 16, 2025. Sumala sab ni Attorney Joseph Randy Torregosa nga nagretiro na sab ang iyang kliyente nga si District Engineer Rodrigo Larete niadtong December 6, 2025. Apan tungod ang counsel lang ni Lumugdang ang nagsumiti og dokumento nga magpamatuod nga nagretiro na siya. Si Lumugdang lang ang wala gipailawom sa preventive suspension sa 8 ka akusadong DPWH officials. Giklaro sab ni Executive Judge Leco nga posibleng dili masuspendi si Larete kung duna kini mapresentang dokumento nga nagretiro na siya sa serbisyo. Samtang giklaro sab sa mga legal counsel sa mga DPWH official nga mangita gihapon sila og legal remedies sa pagbasura sa korte sa ilang motion to quash information ug motion to transfer custody. Maybe we'll file a motion for reconsideration or petition for certiorari. So we will be moving forward without abandoning our remedies. We argued in our comment that the suspension issued by the court will be superfluous considering that my clients have already been preventively suspended by DPWH. But anyway, the court has its own mind, so we will be, I think we are also going to question that part of the ruling in our motion for reconsideration. Sa February 3 na ang schedule sa pre-trial sa kaso. Wala na naghatag og pahayag sila Diskaya ug iya mga abogado. Apan sumala ni Attorney Cornelio Samaniego nga magsumiti sila og motion to bail ug joint ocular inspection sa site sa flood control project sa Davao Occidental. Apan gibasura ni Judge Leco ang hangyo sa mga legal counsel sa mga akusado nga ibalhin sa laing adlaw ang arraignment. Busa nagpadayon ang pagbasa sa kaso batok kanila. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Nahimo ng bagyo ang low pressure area sa Sidlakan sa Mindanao ug gipanganlang Ada ang unang bagyo sa 2026. Ulahing nasiplatan ang sentro sa Bagyong Ada sa gilayong 635 kilometers Sidlakan sa Hinatuan, Surigao del Sur. As of 11 a.m., gisaka ang wind signal number 1 sa Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug Surigao del Sur. Sumala sa pag-asa, posibleng muduol o muigo ang Bagyong Ada sa Eastern Visayas sa Biyernes o Sabado sa buntag. Sunod niining tumbukon ang pipila ka bahin sa Bicol Region, partikular na sa Catanduanes. Tungod sa trough sa Bagyong Ada, amihan ug easterlies, makasinati og pag-ulan ang pipila ka bahin sa nasud. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Caraga, Davao Region, Barm ug Soc-Sargen. Usa ka lalaki nga igo lang unta mutabang sa usa ka disgrasya sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang patay human nalatayan og truck. Laing 7 ka mga tawo samdan.
Nakaalerto si James Paulo Yap. Patay ang 42 anyos nga lalaki human kini nalatayan sa usa ka wing van truck sa barangay Mandangwa sa Balingasag, Misamis Oriental pasado alas 11 sa udto adlawng Martes. Sumala sa traffic investigator ang biktima igo lang mitabang sa duha ka mga samdang rider human kini nagkabangga sa lugar. Doon pa sila sir kay kuan mo sila na nagmotor man sila na nakalabay sila sir ba. Sa ila sir ka matinabangon niunong sila kay motabang ta. Wa siya kabantay nga nagaguros na tong wing van nasugok siya. May na lang daw sir matod sa mga nakakita dito nga katong duwa man sila. Katong isa sir natulod itong namatay mo tong wala na apil. Gibutyag sa driver sa maong wing van truck nga nawad-an siya og preno hinungdan nga iyang gikabig paingon sa tuong nga bahin sa dalan. Wala niya nakita ang mga tawo sa atubangan. Tungod nagsunod matud pa siya sa usa ka dump truck. Gawas sa namatay nga 42 anyos nga lalaki, gidaro sab sa maong wing van ang 7 ka mga tawo ug laing mga sakyanan. Nasugok nga kuan isa ka motor nga naay naglingkod nagsakay nga duha ka babae nga nasa daplin kay naglantaw gyapon sa bangga nga naitabo sir ba. Napoy isa ka tricab nga na side seat gyapon niya kay nagyapon dito nagtambay naglantaw. Then ang last din nga nasugok nitong wing van katong sakyanan nga mo gyapon sir naghunong gyapon dito sa daplin kay naglantaw gyapon sa katong nagbangga nga duha ka motor. Hinoon mga minor injuries lang ang naangkon sa 7 ka mga biktima. Sa karon, aduna nay inisyal nga panagsabot ang tag-iya sa wing van truck ug kabanay sa namatay nga biktima ug mga samdan. Butang nga dili na sila magpasaka pa og kaso. Pahinomdom sa kapulisan nga likayan ang paghunong sa dalan kung adunay makitang disgrasya tungod peligroso kini. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka nakaparada nga taxi sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City ang gilamoy sa kalayo. Katapad nga pickup truck partially damaged. Makita sa cellphone video ni Chay Bernaldez ang paspas nga paglamoy sa kalayo sa usa ka nakaparadang taxi sa J. Serena Street sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City pasado alas 2 sa hapon kagahapon. Sumala sa uploader nga nahibulong na lang sila dihang kalit nga misila ubang taxi. Wala sab ang driver nini dihang nahitabo ang sunog. Nagsugod matud pa ang sunog sa atubangan nga bahin sa baong taxi. Lakip sab nga nasunog ang katapad niining usa ka pickup truck. Hinuon paspasab nga nakaresponde ang kabomberuhan ug napalong radayon ang kalayo. Padayon pa ang ilang investigasyon sa maong sunog. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Gatusan ka na kumpiska ang modified mufflers o bora-bora ang gipangguba sa Davao City Police Office. Ano ang report ni John D. Esteban? Adlong Lunes, January 13, gipaligsan og pison sa Davao City Police Office ang dulan 300 ka illegal na improvised mufflers o bora-bora nga nakumpiska sa kapulisan sa syudad. Kini nga mga bora-bora nakumpiska sukad September 2025 hangtod unang semana sa Enero ning tuiga. Mismong si DCPO Acting Director Police Colonel Manan Muarip ang nanguna sa pagguba sa mga bora-bora. Ang mga improvised mufflers gibawal ilawom sa Davao City Ordinance 334-12. Sa lahat ng visitation ko sa barangay, napulong-pulong ko sa kanila, ang lagi nilang reklamo, sumbong, yung ingay ng ganitong mga muffler. Dapat silang sumunod kasi pag di sila sumunod, di may paglalagyan sila. Giauhag ni Colonel Muarip nga kung doon na may mga bora-bora, itahan na kini sa otoridad. Nagpasidaan ang DCPO sa mga nagagaba o ingon-ani nga gibawal. Inutusan na rin natin yung ating mga station commanders, i-identify nila yung gumagawa nitong muffler, yung sinong gumagawa mismo, kausapin yon, pagsabihan na bawal. At pag pinatuloy nila yon, then we will recommend the closure of their establishment through the city government. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Nasunog ang usa ka panimalay sa General Santos City gumikan matud pa sa nabiyaan nga nakasindi nga sigarilyo. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nangalisang kini mga silingan human gilamoy sa dakong kalayo kining usa ka panimalay sa Purok Nopol A, Barangay Conel, General Santos City pasado alas 7 Martes sa buntag. Gani paspas nga nasunog ang ikaduwa nga andana sanglit gama kini sa light materials. Apan atol sa insidente, napalgan na lang kining usa ka lalaki nga nagpungko na lang sa ilalom sa usa ka tanom duol sa maong panimalay.
tag-iya di ay kini sa balay kinsa nagguol gumikan sa insidente. Ang mga silingan kinsa paryente sa maong tag-iya ang mismong nanawag na og kabomberuhan aron mapakgang ang sunog. Matud sa barangay, posibleng nakasindi nga sigarilyo nga wala mabantayan sa maong tag-iya ang hinungdan sa sunog. Report lang sa mga nag-responde ako mga barangay police o tanods. Natulog daw to siya. Tapos kay wala may kuryente yung balay. Natulog daw siya, nalimtan yung sigarilyo. Manato, pagmata niya, tunog na yung balay. Hinuon padayon pa kining giimbestigahan sa BFP. Lakip na ang kinatibukang danyo sa sunog. Sa karon, pagkatagdon matud pa sa barangay LGU ang maong nasunugan. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Inahan og anak nga lalaki patay human gipang dunggab sa amahan sa Damulog, Bukidnon. Gingong naglalis ang amahan ug anak mahitungod sa ilang manok pangsabong nga misangko sa dugoong panghitabo. Nakaalerto si Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 54 anyos nga inahan. Samtang nadala pa sa ospital ang 34 anyos nga lalaking anak ni Ine. Human nga gipang unay og dunggab sa ilang mismong padre de pamilya sa barangay Kiraon, Damulog, Bukidnon. Matod sa PNP, nahitabo kini pasado las 8 sa gabi adlawng Lunes. Base sa investigasyon, gikan nag-inom ang amahang sospek kinsa giadtuan sa anak nga biktima nga miresulta sa ilang panaglalis. Ang hinungdan, giingong nasuko ang anak sa amahan tungod gisabong ang gamay ni ining manok ngadto sa dagko nga manok. Miuli ang duha sa ilang panimalay kung asa misangko sa pisikal ang ilang away. Kamulo sa pagkulatan niya sa iyang amahan, kining amahan sa pagdepensa sa iyang kaugalingon, gikuha kini og hunting knife nga ana usab sa table no ang sasulod sa panimalay ug didto iyang nadunggaban. Nadunggaban ang iyang anak sa kuto-kuto nga bahin o sa tiyan nga bahin. Pagkakita sa inahan sa nahitabo, misulay kini pag-uwang apan nadunggaban sab kini tumong sa iyang dughan. Dead on arrival sa ospital ang inahan, samtang kritikal ang anak. Apan paglabay sa pipila ka oras, nakabsan sab sa iyang kinabuhi ang anak. Daling gidala sa mga barangay official ang 65 anyos nga lalaking sospek kinsa miangkon sa krimen nga iyang nahimo. Kasong parricide ang atubangon sa sospek kinsa ang iyang nahibiling anak nga babae ang mahimong reklamante. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa sospek. Pag ana magud kita sa espiritu sa ilimnong makahubog, no, aduna gyud mga butang, mga desisyon or mga actions nga atong mahimo nga dili gid ka ng something giustuhon nato or voluntary, no, dili wala kita sa sakto nga panghuna-huna. So dako nga butang nga ang kining pag-inom ato na lang likayan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Nasakmit sa kapulisan ang kapin 400,000 pesos nga kantidad sa copper ore nga gituhang illegal nga nakuha og gikarga sa wing van truck sa Iligan City. Duha ka individual nga nagdala niini dakpan. Sumala sa kapulisan, nakaparada ang maong wing van sa kilid sa kalsada sa National Highway sa Barangay Suarez sa Iligan City Lunes sa Udto. Tungod kay bawal, may responde ang kapulisan ug dihang giinspeksyon ang truck. Dito nakita ang anaa sa 500 kasako sa gituhang copper ore nga gibanabanang mobalor sa kapin 400,000 pesos. Gidakop ang 28 anyos nga lalaking driver nga walay lisensya ug 21 anyos nga lalaking pasahero. Expired sab matud pa ang rehistro sa sakyanan ug walay mapakitang travel permit sa mga kargamento ang mga dinakpan. Giling nakigkoordinar ang kapulisan sa DNR-10 nga mikumpirma sa mga copper ore. I-turn over ang mga kargamento sa Mines and Geosciences Bureau alang sa saktong disposisyon. Wala na mihatag og pahayag ang mga dinakpan.
on GMA Regional TV, One Mindanao. Padayong giawhag sa Department of Health Region 12 ang mga ginikanan nga dunay mga anak nga nag-edad 6 ka bulan hangtod 59 months o wala pay 5 anyos nga pabakunahan kini batok tipdas ug rubella atul sa ipahigayong Mindanao-wide measles rubella supplemental immunization activity sa riyon sunod semana. Ang detalye sa report ni Efren Mamang. Gibutyag sa Department of Health SOC Sergeant Region nga nakatala ang rehiyon og 63 ka kaso sa tipdas sa matag 1 million nga population sugod January 1 tuig 2025 hangtod January 6 karong tuiga. Taas kuno kini kung itandi sa acceptable level nga 1 per 1 million population. Gani ang mong sakit angay na kunong wala na sa mga lugar nga dunay daang mga kaso sa tipdas. Gumikan niini, giawhag karon sa DOH-12 ang mga ginikanan nga dunay mga anak nga nag-edad og 6 months to 59 months o under 5 years old nga pabakunahan kini batok tipdas ug rubella o German measles nga ipahigayon sa tanang vaccination sites sa rehiyon nga magsugod sa Lunes, January 19 hangtod February 13, 2026. Bisan pa katong fully immunized na o bisan nakadawat na og dugang mga bakuna niini kaniadto, mamahimog yapong pabakunahan. So bakit ngayon kailangan lahat na ng bata? Kasi po, nagpatong-patong po yung pool of susceptibles natin. Meaning, yung mga nabakunahan na po natin dati, hindi na po din enough yung kanilang protection sa sarili nila. Kaya magtataka po kayo ngayon, bakit bakunadong anak ko magkakasakit pa rin? Kasi mas marami po yung susceptibles na magkasakit ng measles kaysa sa mga protektado. Matud sa DOH-12, importante ang maong bakuna aron malikay ang bata sa mga delikadong sakit sama sa pneumonia. The number one complication po ng mga bata pag hindi po kumpleto ng bakuna laban sa tigdas is pneumonia. So, ang iba pong nagkaka-pneumonia, na-admit, and sadly yung iba, because of the complications pa po, is pwedeng ikamatay. Ang rubella o German measles nga makatakod, delikado sab sa mga buntis. The German measles naman po, usually po, hindi lamang po siya sa bata, delikado, even po sa buntis. Pag ang isang babae, buntis, nahawa ng German measles, yung kanyang baby sa sinapupunan, pwedeng magkaroon ng congenital disorder or meron pong mga abnormalities. Hinoon mipasalig ang DOH-12 nga luwas ang maong mga bakuna ug paigo kuno alang sa 461,250 ka mga target recipients sa rehiyon. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Andam na ang Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City alang sa kapistahan niini ugma Enero 15. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, halino na ang mga baligya nga replika sa Santo Niño ug Rosario una sugdan ang kapistahan sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague. Sa karon, ana sa 900 pesos ang dagko nga Santo Niño ug 300 pesos ang gagmay. Nakipsab ang ubang mga imahen. Doon na sa Rosario nga mapalit gikan 70 pesos hangtod 500 pesos depende sa klase. Sa impormasyon sa Shrine, ipahigayon ang prosesyon sa alas 5 sa buntag dayon sundan sa unang novena pagka alas 5:50 og santos nga misa sa alas 6 sa buntag. Magsagunson ang siyam ka novena og misa sa maong adlaw. Una nang nagpasida ng Davao City Transport and Traffic Management Office nga ipatuman ang one-way traffic sa Shrine Hills gikan sa kanto Pluto Street hangtod sa kanto CP Garcia Highway Diversion Road. Buot pasabot ipatuman ang regulated no entry sa kanto CP Garcia Highway pasulod sa Shrine Hills Road. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.